Ninanakaw nila ang lahat, pera, dignidad, at kaluluwa. Habang nagpapakasasa sila sa luho, nakalugmok ako sa sahig, yakap ang umiiyak kong anak. Wala kang silbi! Durugo ng hayop kong asawa. Ngunit umurong ang dila niya nang ibunyag ko ang lahat ng kasalanan sa harap ng mundo. Tapos na ang aking pananahimik. Ito ang aking muling pagkabuhay. Handa na ba silang masunog sa impyernong sila mismo ang gumawa? Available balance, 0.00 piso. Ang iyong inipong pondo na nagkakahalaga ng 500,000 piso ay matagumpay na nai-transfer. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng lumang cellphone ay tila isang matalim na patalim na tumarak ng direkta sa dibdib ni Tere. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa gilid ng sala. Hawak-hawak ang isang makapal na telang pelus na maingangat niyang tinatahi para sa pagtatapos ng pamangkin ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig at pagod. Ang kanyang mga mata ay mahapdi sa ilang gabi ng pagpupuyat sa pag-asang madagdagan ang kanyang naiipon. Ang 500,000 piso na yon ay hindi lamang basta numero. Iyon ay 15 taon ng kanyang dugo, pawis at mga luhang tahimik na bumabagsak habang umuugong ang makina ng panahi sa madaling araw. Iyon ang pambili ng mahal na gamot para sa matinding hika ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Maya. Unti-unting nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay, naging sanhi upang dumausdos ang telepono at mahulog sa kanyang hita. Tila piniga ang kanyang puso habang ang hangin sa paligid ay biglang nawala. Isang napakabigat na bato ang dumagan sa kanyang lalamunan, pumipigil sa anumang hagulgol na nais kumawala. Lahat ng sakripisyo niya ay naglaho ng parang bula sa isang iglap. Mula sa hagdanan, ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay nagpahayag ng pagdating ng kanyang asawa. Si Marcelo ay nakasuot pa ng makinis na polo. Inaayos ang kanyang relo nang walang bahid ng anumang pag-aalala. Ang pabango nitong matapang ay tila nakakasakal na amoy ng isang taong walang pakialam sa mundo kundi ang kanyang sarili. Marcelo! Nanginginig ang boses ni Tere. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabadyang luha habang nakatingala sa asawa. Yung pera sa account ko, yung naipon ko para sa pampaospital ni Maya, bakit nawala? Anong ginawa mo? Hindi man lang natinag ang ekspresyon sa mukha ni Marcelo. Tiningnan niya lamang si Tere mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila ba ang babaeng nasa harapan niya ay isang hamak na pulubi. Pera ko yon. Pera ng pamilya. Huwag kang madamot, Tere. Ginamit ko sa mas mahalaga at mapapakinabangang bagay kaysa itago mo dyan para sa sakit na pwede namang idaan sa murang gamot. Ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa isang pambihirang tapang mula sa loob ng mahinang katawan ni Tere. Tumayo siya. Ang tela ay nahulog sa kanyang paanan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, kumapit siya sa manggas ng polo ng kanyang asawa, pilit na hinihingi ang katarungang matagal na niyang pinagkaitan. Hindi mo pwedeng gawin to. Buhay ng anak natin ang nakasalalay doon, Marcelo. Ibalik mo ang pera ko. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagmamakaawa, isang marahas na puwersa ang sumalubong sa kanyang mukha. Isang napakalakas na paghampas mula sa palad ni Marcelo ang nagpadilim sa buong paningin ni Tere. Ang kanyang katawan ay nawalan ng balanse at bumagsak sa matigas na sahig na gawa sa semento. Ang sakit na gumapang sa kanyang pisngi ay mabilis na napalitan ng manhid, ngunit ang sakit sa kanyang pagkatao ay tila sinunog ng asido. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong pamamahay. Tandaan mo kung sino ang nagpakain sa'yo ng mga panahong wala kang makain. Malamig na bulyaw ni Marcelo habang pinapagpag ang kanyang manggas na tila ba narumihan ito sa paghawak ni Tere. Nakalugmok si Tere. Ang paningin ay nanlalabo. Nang mapansin niya ang isang maliit na figura na nakatayo sa siwang ng pinto ng kwarto. Si Maya,
Ang kanyang maliit na anak ay nakayapo sa isang lumang unan. Ang buong katawan ay nanginginig tulad ng isang basang sisiw sa gitna ng unos. Ang mga mata nitong bilugan ay puno ng walang hanggang takot habang nakatingin sa duguang labi ng kanyang ina. "Mama!" Nanginginig ang manipis na boses ni Maya. Bawat salita ay tumutusok sa kaluluwa ni Tere. "Paglaki ko po ba? Sasaktan din ba ako ng asawa ko?" Ang katanungang iyon ang ganap na nagpaguho sa mundo ni Tere. Hindi ang sampal, hindi ang pagkawalan ng pera, kundi ang katotohanang ang kanyang pananahimik at pagtitiis ay unti-unting lumilikha ng isang malagim na hinaharap para sa kanyang kaisa-isang anak. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay namatay at napalitan ng isang malamig ngunit nag-aalab na puot. Gumapang siya papalapit sa bata at mabilis na niyakap ito ng mahigpit. Sa kanyang kanang kamay na nakatago sa likod ni Maya, mariin niyang ibinaon ang hawak na karayom sa sarili niyang palad. Tinitiis ang sakit upang hindi nito magasgasan o masugatan ang inosenteng balat ng kanyang anak. Ang dugo mula sa kanyang palad ay tahimik na pumatak, kasabay ng sumpa sa kanyang isipan na tatapusin niya ang kahayupang ito. Sa hindi kalayuan, ang screen ng cellphone pa ni Marcelo na nakapatong sa mesa ay umilaw. Isang mensahe ang lumitaw na mabilis na nahagip ng mga mata ni Tere. Nakasulat doon ang mga salitang, "Salamat sa regalo, kuya." Bago pa man niya lubos na maunawaan kung sino ang nagpadala ng mensaheng iyon, ang pinto mula sa pasilyo ay bumukas. Pumasok si Doña Salvacion. Ang kanyang inaayos na buhok at formal na pananamit ay perpektong nagkukubli sa kanyang itim na budhi. Walang anumang bakas ng gulat sa mukha ng matanda nang makita ang kalagayan ng kanyang manugang. Lumapit ito sa mesa at marahas na inilapag ang isang buwig ng metalikong bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw. "Linisin mo ang kalat na iyan at ang mga mantsa sa sahig, Teresita." Utos ng matanda sa tonong puno ng pagkamuhi at pagmamalaki. "Darating bukas ng umaga ang bagong kotseng binili ng asawa mo para kay Belen. Hindi magandang tingnan na may nakakalat na basura sa pag-uwi ng kapatid niya." Ang mga metal na susi ay nanatiling nakapatong sa mesa. Ang malamig na anyo nito ay nagpapaalala sa isang pamilyang ang kaligayahan ay itinatag mula sa pagnanakaw sa buhay at dugo ng isang ina. Ang malamig na basahan ay marahang gumagapang sa magaspang na semento. Binubura ang huling patak ng dugong nagmula sa sarili niyang labi. Unti-unting lumiliwanag ang kalangitan sa labas ng bintana, ngunit sa loob ng dibdib ni Tere ay namamayani ang isang walang hanggang gabi. Bawat pagdiin ng kanyang kamay sa sahig ay kasabay ng pagdidiin niya sa kanyang sariling galit. Pilit itong ibinabaon sa kailaliman ng kanyang kaluluwa para sa isang mas malaking plano na unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Mula sa hapagkainan, ang usok ng mainit na tsaa ay dahan-dahang pumapailan lang sa hangin. Nakaupo roon si Doña Salvacion, maingat na humihigop sa kanyang porselanang tasa habang nakamasid sa manugang na nakaluhod sa paglilinis. "Pasalamat ka talaga at inahon ka ng anak ko sa hirap, Teresitang panimula ng matanda." Ang tinig ay balot ng huwad na pagmamalasakit na mas nakalalason pa kaysa sa tunay na sumpa. Kung hindi dahil sa pamilya Vergara, baka namamalimos pa rin kayo ng anak mo sa kalsada hanggang ngayon. Ang asawa, dapat marunong magtiis. Lahat ng lalaki ay nai-stress sa paghahanap buhay, kaya obligasyon mong intindihin ang asawa mo at paligayahin siya. Huwag kang umaktong biktima rito dahil malaki ang utang na loob mo sa amin. Utang mo sa amin ang buong buhay mo. Bago pa man makasagot si Tere, pumasok sa kusina si Belen na nakasuot pa ng mamahaling damit pantulog na gawa sa seda. Tiningnan nito nang may pandidiri ang nakahaing sinangag at tuyo sa mesa. "My gosh, Ate Tere, ganito na lang ba palagi ang breakfast natin? Nakakasira ng kutis ang puro mantika." Pag-iinarte nito habang pinapagpag ang mga daliring bagong linis
ang mga kuko sa salon. Sa halip na magalit, ay biglang ngumiti si Belen. Ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman at luho. Pero hayaan na nga natin. Sobrang excited na ako for today. Can you imagine? Ipapadala na rito yung bago kong SUV mayamang tanghali. Kuya Marcelo is the best talaga. He knows I deserve luxury. Ang bawat salita ni Belen ay parang mga matatalim na pako na ibinabaon sa utak ni Tere. Ang kotseng ipinagmamalaki ng hipag ay binili mula sa perang pinagpuyatan niya. Ang perang inaasahan niyang magdudugtong sa buhay ng kanyang anak na may hika. Nais niyang sumigaw. Nais niyang isumbat sa mga ito na silang lahat ay mga linta na walang awang sumisipsip sa kanyang dugo. Subalit nang maalala niya ang nanginginig na katawan ni Maya kagabi, alam niyang hindi ngayon ang oras para lumaban ng padalos-dalos. Ang isang ina ay kailangang maging matalino. Kung nais nitong iligtas ang kanyang anak mula sa pugad ng mga ahas, ibinaba niya ang kanyang ulo at tahimik na tumugon ng isang pilit na paghingi ng paumanhin. Itinago niya ang kanyang nanginginig na kamay sa loob ng bulsa ng kanyang lumang apron. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang gusot at malambot na piraso ng papel. Isa itong lumang resibo ng gamot ni Maya na punit na sa gilid dahil sa paulit-ulit na paghawak niya rito tuwing pinanghihinaan siya ng loob. Ang munting papel na yon ang naging angkla ng kanyang katinuan. Isang tahimik na sumpa sa sarili na hindi siya maaaring sumuko at mamatay nang walang laban. Ilang sandali pa ay bumaba na si Marcelo mula sa ikalawang palapag. Nakabihis ito ng maayos, dala ang kanyang mamahaling briefcase na gawa sa tunay na balat. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa kilos nito. Nakita ni Tere kung paano maingat na inilagay ng kanyang asawa sa bulsa ang isang maliit na susi na galing sa silid sa ilalim ng hagdan. Ang lumang opisina nito sa basement na bihira nitong gamitin. Ang pag-ikot ng metal sa loob ng kandado mula sa silid na yon ay umabot sa pandinig ni Tere kanina habang siya ay naglilinis. Bakit kailangang ilock ni Marcelo ng ganoon kahigpit ang isang lumang drawer sa basement kung saan puro mga lumang papeles lang naman ang nandoon? Pagdaan ni Marcelo sa kusina, dumukot ito ng ilang barya mula sa kanyang bulsa at walang pakialam na inihagis ang mga ito sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang mga barya ay gumulong at nag-iwan ng matalim na alingawngaw sa tahimik na silid. O pamalengke mo. Galingan mo ang pagbabudget dahil may mga bisita tayo sa susunod na araw. Ayokong mapahiya sa mga business partners ko dahil sa kawalan mo ng diskarte. Malamig na utos nito bago tuluyang lumabas ng bahay, hindi man lang nag-abalang lingunin ang asawang nakayuko. Lumapit si Tere sa mesa at dahan-dahang pinulot ang mga barya. Ang lamig ng metal ay nanuot sa kanyang balat, isang malupit na paalala ng kanyang katayuan sa bahay na ito. Isang alipin, isang utusan na walang karapatang magreklamo. Makalipas ang ilang oras, habang ang araw ay unti-unti nang nagpapainit sa paligid, sinimulan ni Tere ang kanyang pang-araw-araw na gawaing paglalaba. Kinuha niya ang mga damit na hinubad ni Marcelo kagabi mula sa hamper. Nakasanayan na niyang kapkapan ang mga bulsa ng pantalon at polo bago ito ilubog sa tubig na may sabon upang matiyak na walang naiiwan na mahahalagang gamit. Sa loob ng bulsa ng isang itim na pantalon, nakapan ng kanyang mga daliri ang isang nakatuping papel. Iniisip niyang isa lamang itong ordinaryong resibo ng gasolinahan o ng isang mamahaling restaurant. Binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang mga numerong nakaimprenta sa papel ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang buong paligid ay tila nawalan ng hangin. Isa itong kumpidensyal na dokumento mula sa isang malaking bangko na nagpapatunay ng isang pautang na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Hindi ang malaking halaga ang nagpayelo sa buong pagkatao ni Tere, kundi ang pangalan at detalyeng nakasulat sa pinakababang bahagi ng dokumento bilang pangunahing nangutang. Ang malaking utang ay nakapangalan sa kanya.
At sa ibabaw ng nakalimbag niyang pangalan na Teresita Villamor Vergara ay may isang pamilyar na kumpas ng ballpen. Isang huwad na pirma na perpektong ginaya mula sa kanyang sariling sulat kamay. Tinitigan ni Tere ang asul na tinta na bahagyang lumabaw sa gilid at kasabay nito ay ang pagbagsak ng isang katotohanang mas nakatatakot pa sa anumang pisikal na pananakit na natamo niya kagabi. Ang puting papel na hawak ni Tere ay tila naging isang pirasong yelo na unti-unting nagpamanhid sa kanyang mga daliri, ngunit ang apoy sa kanyang isipan ay nagsisimula ng magliyab. Ang bawat kurba ng pekeng pirma sa dokumento ay isang malupit na patunay na hindi lamang siya alipin sa pamamahay na ito, kundi isang kasangkapan na nakatakdang isakripisyo sa oras na gumuho ang huwad na imperyo ni Marcelo. Maingat niyang itinupi ang dokumento at itinago ito sa loob ng kanyang suot na kamiseta. Malapit sa kanyang puso na mabilis ang pintig. Alam niyang kailangan niyang kumpirmahin ang lahat. Habang ang kanyang biyena na si Doña Salvacion ay abala sa kanyang silid sa itaas at si Belen naman ay nasa labas ng gate, masayang hinihintay ang pagdating ng kanyang bagong sasakyan, sinamantala ni Tere ang pagkakataon. Isinuot niya ang kanyang pinakalumang tsinelas at isang kupas na jacket upang magmukhang ordinaryong utusan lamang na lalabas para bumili ng kung ano sa kanto. Pagdating niya sa malaking gusali ng bangko sa gitna ng lungsod, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa makinis at malamig na sahig na gawa sa marmol ay tila nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Ang paligid ay puno ng mga taong nakasuot ng formal at mamahaling damit. Habang siya ay nakatayo doon, dala-dala ang amoy ng sabon at pagod. "Ma'am, bawal po tumambay dito kung walang transaction." Ang malamig na tinig ng isang security guard ang sumalubong sa kanya. Ang tingin nito ay puno ng paghusga sa kanyang pananamit. May itatanong lang po ako tungkol sa account ko." Pautal-utal na sagot ni Tere. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses habang nakayuko. Nang makarating siya sa counter, hindi naging madali ang lahat. Ang teller na nakaharap sa kanya ay hindi man lamang nag-abalang ngumiti. Sa bawat tanong ni Tere, isang mapait na tingin ang ibinabalik sa kanya. Tila ba ang isang katulad niya ay walang karapatang magkaroon ng malaking account o magtanong tungkol sa mga legal na dokumento. Ngunit nang ilabas ni Tere ang kanyang valid ID at ang piraso ng dokumentong nahanap niya, nagbago ang timpla ng hangin. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala siya sa isang maliit na silid. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp, ang katotohanan ay tuluyang bumagsak sa kanya na parang isang malaking tipak ng bato. Hindi lamang ang 10 milyong pisong utang ang nakapangalan sa kanya. Ang lahat ng mga condo unit, ang mga lupain sa probinsya, at maging ang mga sasakyang ipinagmamalaki ni Marcelo ay nakasangla sa ilalim ng kanyang pangalan gamit ang mga huwad na dokumento. Kung mabibigo ang kanyang asawa na magbayad o kung mahuli ang mga ilegal na gawain nito, hindi si Marcelo ang hahabulin ng batas, kundi siya. Siya ang gagawing panangga, ang tupa na ihahain sa gitna ng kapahamakan. Lumabas si Tere ng bangko na tila isang anino na nawalan ng direksyon. Ang ingay ng mga sasakyan sa paligid at ang sigawan ng mga tao ay tila naging isang malabong ugong na lamang sa kanyang pandinig. Naglakad siya hanggang sa makarating sa isang lumang tram ng bus. Naupo siya sa isang mahabang upuan na gawa sa bakal. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maliit na pitaka. Sa loob nito ay may iilang barya na lamang. Ang mga barya na inihagis sa kanya ni Marcelo kaninang umaga na parang sa isang aso. Binilang niya ito ng paulit-ulit. 15 piso, 20, 30. Ang bawat sentimo ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahirapan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo.
at ang init ng katanghalian ay tila nanunuyo sa kanyang balat. Ngunit tinitigan niya lamang ang isang tindero ng malamig na tubig sa malayo. Nilunok niya ang kanyang laway at mas pinili na itago ang barya. Kailangan niya itong ipon para sa susunod na gamot ni Maya. Ang bawat patak ng pawis na gumugulong sa kanyang mukha ay tila mga luhang hindi niya maibuhos dahil kailangan niyang manatiling matatag. Habang nakaupo sa gitna ng karamihan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Sa kabila ng kalsada, sa likod ng isang makapal na poste, napansin niya ang isang lalaki na nakasuot ng madilim na jacket. Hindi ito gumagalaw. Ang tingin ay nakatuon lamang sa kanya. Sa tuwing susubukan niyang tignan ito ng diretso, tila umiiwas ang lalaki, ngunit nananatili itong malapit. Sino ito? Isa ba ito sa mga tauhan ni Marcelo na inutusan upang bantayan ang bawat galaw niya? O baka naman isa itong bagong panganib na hindi pa niya kilala? Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas lalong tumindi. Mabilis siyang tumayo nang dumating ang susunod na bus at sumakay. Hindi lumingon kahit isang beses. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi at makita ang kanyang anak. Ngunit ang takot na naramdaman niya sa kalsada ay wala pa sa kalahati ng kaba na sumalubong sa kanya nang makarating siya sa tapat ng kanilang gate. Doon, sa gitna ng malawak na hardin, nakatayo si Doña Salvacion. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang formal na bestido. Ang mga braso ay nakahalukip-kip, habang ang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng galit. Sa kanang kamay ng kanyang biyenan ay may hawak itong isang lumang kwaderno, ang maliit na notebook kung saan itinatala ni Tere ang bawat sentimong kinikita niya mula sa pananahi at ang bawat barya na lihim niyang itinatabi para sa kinabukasan ni Maya. "Saan ka galing, Teresita?" Ang tinig ni Doña Salvacion ay parang isang latigo na humahampas sa katahimikan ng hapon. "At ano itong nakita ko sa ilalim ng kutsyon mo? Akala ko ba ay wala kang itinatagong kahit ano sa amin? Akala ko ba ay tapat ka sa pamilyang kumupkop sa'yo?" Ang hangin sa paligid ni Tere ay tila biglang naging yelo. Ang lihim na notebook na yon ang tanging ebidensya ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang maliit na sandata ng kalayaan na ngayon ay nasa kamay na ng kanyang kaaway. Ang bawat pahina ng maliit na notebook na hawak ni Doña Salvacion ay tila isang piraso ng balat ni Tere na dahan-dahang binabalatan. Sa loob ng kwadernong iyon ay nakasulat ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa ilalim ng lampara, ang mga pangarap na binuo niya sa bawat tusok ng karayom upang masiguro ang kinabukasan ni Maya. "Patawad po, Mama." Pautal-utal na simula ni Tere. Ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay habang nakayuko siya sa harap ng matandang babae. Listahan lang po iyan ng mga presyo sa palengke at mga lumang utang ng mga kapitbahay sa Tahiko noong hindi pa ako nakatira rito. "Wala po akong itinatagong kahit ano sa inyo." Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ng matanda bago nito marahas na ihagis ang notebook sa putikan sa paanan ni Tere. "Siguraduhin mo lang, Teresita, dahil ang pamilya Vergara ay hindi nagpapatira ng mga ahas na marunong maglihim. Ngayon, umalis ka na sa harap ko at bilhin mo ang mga gamot na hinihingi ni Maya." Nakakairita ang ingay ng kanyang pag-ubo sa loob ng bahay na ito. Mabilis na pinulot ni Tere ang kwaderno mula sa putik. Hindi alintana ang dumi sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng pang-aalipusta, ginamit niya ang pagkakataong yun upang makalabas at makahinga mula sa nakakasakal na hangin ng mansyon. Pagdating niya sa paaralan ni Maya, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kaninang madilim na ulap ay tuluyan ng bumuhos, nagpapababa ng libu-libong maliliit na butil ng tubig na humahampas sa kalsada. Ang kanyang lumang payong ay may mga butas na sa gilid, kaya mas pinili ni Tere na gamitin ang sariling katawan bilang panangga upang hindi mabasa ang kanyang anak. Nang lumabas ito mula sa silid-aralan, "Mama,
Nababasa ka na po. Nag-aalalang sabi ni Maya habang nakayakap sa bewang ng ina. Ayos lang anak, basta huwag kang mabasa para hindi lumala ang hika mo. Sagot ni Tere. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat sa lamig. Sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan, isang malaking itim na payong ang biglang sumilong sa kanilang dalawa. Kasabay nito ay ang paghinto ng malamig na hangin na humahampas sa kanyang likuran. Lumingon si Tere at nakita ang isang pamilyar na mukha na tila nagmula sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Tere? Ikaw nga. Ang tinig ng lalaki ay malalim ngunit puno ng lambing. Isang himig na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. Si Mateo. Ang dating kaklase na palaging nagtatanggol sa kanya noon, ngayon ay nakatayo sa harap niya na suot ang isang formal na polo at may dalang aura ng katatagan. Ngunit ang kislap ng pagkagulat sa mga mata ni Mateo ay mabilis na napalitan ng isang matinding pait nang mapansin nito ang maputlang mukha ni Tere at ang bahagyang pamamaga sa gilid ng kanyang pisngi na hindi maitago ng basang buhok. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila may kasamang hapdi. Hindi siya lumapit ng husto upang hindi mabigla si Tere. Sa halip ay dahan-dahan niyang inabot ang isang malinis at tuyong panyo. You look like you're carrying the weight of the world, Tere. Naramdaman ni Tere ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang simpleng pag-aalala sa tinig ni Mateo ay tila isang balsamo na humahaplos sa kanyang mga sugat. Sa loob ng 15 taon, nasanay siyang maging invisible, maging isang kagamitan lamang na walang nararamdaman. Ngunit sa ilalim ng payong ni Mateo, muli niyang naramdaman na nabi siya ay isang tao na may karapatang kaawaan. I'm okay, Mateo. Maraming salamat. Maikling sagot ni Tere habang tinatanggap ang panyo. Ang amoy ng malinis na tela ay nagpaalala sa kanya na mayroon pa palang mundo sa labas ng mansyon ni Marcelo na hindi puno ng amoy ng pananakit. Hindi ka okay, Tere. I know business and I know people. Nakikita ko sa mga mata mo na may mali. Seryosong sabi ni Mateo habang binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan upang bigyan sila ng mas maayos na silong. Nandito ako, Tere. I'm an independent auditor now. Kung kailangan mo ng tulong sa kahit anong bagay, legal man o personal, please huwag kang mag-atubiling lumapit. Inabot ni Mateo ang isang maliit na puting card. Nandito ang number ko. Itago mo ito sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Tinignan ni Tere ang card habang ang ulan ay patuloy na gumagawa ng ingay sa paligid. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Ang takot na baka malaman ito ni Marcelo at ang maliit na pag-asa na baka ito na ang pintong magdadala sa kanya palabas ng impyerno. Pag-uwi sa mansyon, mabilis niyang itinago ang card sa loob ng kanyang medyas bago pumasok sa loob. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang babala. Nang makaakyat na siya sa itaas at masiguradong nakatulog na si Maya, pumasok si Tere sa banyo at tiningnan ang card sa ilalim ng mahinang ilaw. Ngunit bago pa man niya maibalik ang card sa kanyang taguan, narinig niya ang marahas na pagpihit ng doorknob. Ang pintong kinandado niya ay tila gustong wasakin ng isang malakas na puwersa mula sa labas. Buksan mo tong pinto, Tere. Sinong kausap mo sa loob? Bakit kailangang mag-lock ng pinto ang isang asawa sa sarili niyang kwarto? Ang galit na boses ni Marcelo ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Ang card sa kamay ni Tere ay tila naging nagniningas na uling. Sa bawat pag-alog ng pinto, nararamdaman niya ang papalapit na panganib. Kung makikita ni Marcelo ang card ni Mateo, alam niyang hindi lang sampal ang aabutin niya. Maaring ito na ang huling gabing makakasama niya si Maya. Wala kang itatago sa akin, Tere. Buksan mo ang pintong ito bago ko pa ito wasakin. Ang boses ni Marcelo ay tila isang matalim na palakol na humahati sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng maliit na banyo, ang hangin ay tila nauubos para kay Tere. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis
habang mahigpit niyang hawak ang card ni Mateo. Sa bawat marahas na pag-uga ng pinto, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod. Isang maling galaw lamang at ang huling pag-asa niya ay maglalaho. Mabilis niyang idinikit ang card sa ilalim ng takip ng trash bin. Idinikit ito gamit ang isang maliit na piraso ng tape na dati na niyang inihanda. Pagkatapos, sa isang mabilis na desisyon, pinihit niya ang hawakan ng flush ng inodoro. Ang tunog ng mabilis na pag-agos ng tubig ay pumuno sa silid. Pansamantalang nilulunod ang galit na sigaw ng kanyang asawa. Pinunasan niya ang kanyang mukha, pilit, na pinapakalma ang kanyang ekspresyon bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Pasensya na, Marcelo. Masama lang ang pakiramdam ng tiyan ko. Mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marcelo, pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang maskara ng pagkapagod. Tinitigan siya ng asawa ng may matinding hinala. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat sulok ng banyo. Ngunit nang wala itong makitang kakaiba, isang singhal ng pagkadismaya ang kumawala sa mga labi nito. Bilisan mo at maghanda ka na ng kape. Huwag mong uubusin ang oras ko sa mga drama mo. Lumipas ang ilang oras. Ang buong mansyon ay nabalot na ng nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malalim at magaspang na paghinga ni Marcelo na nagmumula sa kabilang panig ng kama, isang palatandaan na mahimbing na ang tulog nito. Dahan-dahang bumangon si Tere, ang bawat paggalaw niya ay maingat at tila isang aninong hindi gumagawa ng anumang ingay sa ibabaw ng malambot na kutsyon. Kinuha niya ang isang maliit na metal na bagay mula sa loob ng kanyang punda. Isang duplicate na susi na lihim niyang ipinagawa noong nakaraang buwan nang iutos ni Marcelo na ipaayos ang mga susi ng bahay. Ang lamig ng bakal ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kakaibang lakas. Naglakad siya palabas ng kwarto. Ang kanyang mga talampakan ay bahagyang dumidikit sa malamig na sahig na gawa sa hardwood. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipagsapalaran sa gitna ng kadiliman. Nang makarating siya sa pintuan ng basement, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Maingat niyang isinusi ang pinto. Ang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kandado ay nagbigay ng isang mahinang tunog na tila isang babala sa kanyang pandinig. Sa loob ng opisina ni Marcelo sa basement, ang amoy ng lumang papel, sigarilyo at mamahaling alak ay sumalubong sa kanya. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa halip, ginamit niya ang mahinang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone. Mabilis niyang binuksan ang drawer na nakita niyang maingat na nilock ni Marcelo kaninang umaga. Doon, sa ilalim ng mga ordinaryong folder, nahanap niya ang isang makapal na kwadernong itim. Ito ang double entry ledger. Ang unang bahagi ay naglalaman ng mga legal na transaksyon na ipinapakita ni Marcelo sa publiko. Ngunit sa likurang bahagi ay nakatala ang tunay at maduming daloy ng pera. Mga transaksyong hindi nagbabayad ng buwis, mga kickback mula sa mga pekeng proyekto, at ang mga halagang ipinangalan sa kanya na unti-unting sumasakal sa kanyang kinabukasan. Nanginginig ang mga daliri ni Tere habang binubuklat ang bawat pahina. Ang bawat numero ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang dangal. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang hakbang papalapit sa kalayaan, ngunit bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Para sa amin ito ni Maya, bulong niya sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng focus. Nang matapos ang huling pahina, mabilis niyang ibinalik ang lahat sa ayos. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang cellphone na hawak niya ay
dumula sa kanyang mga daliring basa ng pawis. Ang pagtama ng gadget sa matigas na sahig ay lumikha ng isang tunog na tila isang pagsabog sa gitna ng napakatahimik na gabi. Nanigas ang buong katawan ni Tere. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Mula sa itaas, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng isang bumubukas na pinto at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa kahoy na hagdan. Ang bawat pagangat at pagbaba ng paa ni Marcelo sa mga baitang ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit sa kanyang kinalalagyan. Napatingin si Tere sa pinto ng opisina na bahagyang nakabukas. Wala siyang mapagtataguan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang liwanag mula sa flashlight ni Marcelo ay nagsimula nang sumilip sa ilalim ng pinto. Unti-unting nilalamon ang kadilimang kinatatayuan niya. Ang bawat segundo ng pag-angat at pagbaba ng paa ni Marcelo sa mga baitang ng hagdan ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Tere. Ang liwanag ng flashlight ay mabilis na gumagapang sa ilalim ng pinto, tila isang dambuhalang daliri na naghahanap ng biktima sa loob ng madilim na silid. Sa isang mabilis at desperadong desisyon, gumapang si Tere sa ilalim ng malaking mesa na gawa sa mabigat na kahoy. Pinulot niya ang kanyang cellphone at idiniin ito sa kanyang dibdib, pilit na pinipigilan ang anumang tunog ng kanyang paghinga. Ang amoy ng alikabok at lumang barnis ay pumasok sa kanyang ilong, ngunit hindi siya nangahas na gumalaw. Naramdaman niya ang marahas na pagpihit ng doorknob at ang pagpasok ng malamig na hangin mula sa labas ng opisina. Ang liwanag ng flashlight ay sumilip sa bawat sulok ng silid, dumaan sa ibabaw ng mesa, at tumama sa mga dokumentong kanina lamang ay binubuklat ni Tere. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Marcelo at ang amoy ng alak na tila mas naging matapang sa loob ng masikip na espasyo. Akala ko ba ay may narinig ako? Bulong ni Marcelo sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagkalito. Lumapit ito sa bar cart na nasa gilid at ang tunog ng pag-uumpugan ng mga boteng kristal ay bumasag sa katahimikan. Narinig ni Tere ang pagbuhos ng likido sa baso bago muling lumabas ang asawa at isara ang pinto ng may kalakasan. Naiwang nanginginig si Tere sa ilalim ng mesa. Ang pawis sa kanyang noo ay tuluyan ng pumatak sa sahig, ngunit ang kanyang isipan ay tila naging isang malamig na makina. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng manhid na determinasyon. Kinaumagahan, ang mansyon ay muling nabalot ng abalang atmosfera. Isang malaking hapunan ang inihanda ni Marcelo para sa kanyang mga business partners, mga taong katulad niya ay nabubuhay sa luho mula sa pawis ng iba. Si Tere ay inutusang maging tagapagsilbi. Suot ang kanyang pinakasimpleng uniforme na tila ba isa lamang siyang dekorasyon sa gilid ng marangyang lamesa. Make sure na walang mali sa serving, Tere. Kumpas ni Marcelo habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Don't do anything stupid na magpapahiya sa akin sa harap ng mga investors ko. Isipin mo na lang na isa kang anino na naglalakad. Naiintindihan mo ba? Tumango lamang si Tere. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa sahig. Sa buong hapunan, naging saksi siya sa kayabangan at pagpapanggap ng mga taong nasa harap niya. Habang nagtatawanan ng mga ito tungkol sa mga illegal na kickback at mga proyektong hindi naman natatapos, si Tere ay walang tigil na naglalakad. Bit-bit ang mabibigat na tray ng pagkain at inumin. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan nang lumapit si Belen sa gitna ng hapagkainan. Nakasuot ito ng isang pulang bestido na tila sumisigaw ng karangyaan. Habang dumadaan si Tere, bit-bit ang isang pitsel ng mamahaling alak. Sadyang iniunat ni Belen ang kanyang paa. Ang pagkatisod ni Tere ay naging sanhi upang tumapon ang pulang likido sa bestido ng kanyang hipag. My God! Look at what you did! Sigaw ni Belen ang kanyang boses
ay tila isang matalim na sirena sa gitna ng tahimik na silid. Sinadya mo to, di ba? You're so insecure dahil wala kang ganitong damit. Hindi nakapagsalita si Tere. Mabilis na lumapit si Marcelo at sa halip na tulungan ng asawa, ay isang mapanghusgang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Tere, ano ba? Napaka-clumsy mo talaga. Wala ka na ngang silbi sa bahay na to. Pati ba naman sa harap ng mga bisita ko ay gagawa ka ng eksena? Tumingin si Marcelo sa kanyang mga panauhin at tumawa ng may halong pait. Pagpasensyahan niyo na. Kulang sa pinag-aralan ng misis ko. Minsan talaga ay nakakalimutan niya kung saan siya lulugar. Ang bawat tawa ng mga bisita ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Tere. Napaluhod siya upang punasan ang natapong alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pigil na luha. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, isang matandang babae na isa sa mga panauhin ang tahimik na kumuha ng kanyang sariling napkin. Inabot niya ito kay Tere ng palihim. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pag-unawa at awa na hindi kailangan ng salita. Ang munting kilos na iyon ay naging sandigan ni Tere upang hindi tuluyang gumuho. Nang matapos ang gabi at makaalis na ang lahat, inutusan ni Marcelo si Tere na ilabas ang lahat ng basura sa labas ng mansion. Habang naglalakad siya patungo sa malaking basurahan sa gilid ng gate, napansin niya ang isang itim na plastic bag na bahagyang nakabukas. Sa loob nito ay may mga piraso ng papel na dumaan sa shredder. Mga dulo ng papel na tila may pamilyar na disenyo. Dinampot niya ang isang maliit na piraso. Ang kanyang hininga ay biglang huminto nang makita ang bahagi ng isang logo. Ang logo ng auditing firm kung saan nagtatrabaho si Mateo. Bakit may mga nawasak na dokumento ni Mateo sa basurahan ni Marcelo? May kinalaman ba ang kanyang asawa sa kaligtasan ng kaisa-isang taong handang tumulong sa kanya? Ang gabi ay tila mas lalong dumilim at ang bawat piraso ng papel sa kanyang kamay ay tila naging isang babala ng isang panganib na hindi niya inaasahan. Ang mga piraso ng papel na nakuha ni Tere mula sa basurahan ay tila naglalabas ng kakaibang lamig sa kanyang bulsa habang mabilis siyang naglalakad papalayo sa mansyon. Pinili niyang tahakin ang isang madilim na eskinita, malayo sa mga mata ng mga tsismis na kapitbahay at mga tauhan ni Marcelo. Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay tila isang pagtakas mula sa isang kulungang walang rehas sa isang maliit at tahimik na opisina sa labas ng lungsod. Naghihintay si Mateo. Ang silid ay payak lamang, puno ng mga makapal na libro ng batas at mga tumpok ng papeles. Ngunit para kay Tere, ito ang unang lugar sa loob ng maraming taon kung saan nakaramdam siya ng kaligtasan. Ang marahang pagdaiti ng porselana sa ibabaw ng kahoy na mesa habang inilalapag ni Mateo ang isang tasa ng tsaa ay ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan. Ito na ang lahat ng nakuha ko, Mateo. Bulong ni Tere, inilalatag ang mga larawan sa kanyang cellphone at ang mga piraso ng dokumentong pinagtabi-tabi niya mula sa basurahan. Habang sinusuri ni Mateo ang mga ebidensya, ang kanyang mukha ay unti-unting naging seryoso. Ang bawat paglipat niya ng tingin sa mga numero ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng silid. Matapos ang mahabang sandali, hinarap niya si Tere. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait at galit na pinipigilan. Tere, hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng pera mo. Si Marcelo ay gumagawa ng isang dambuhalang network ng mga offshore accounts. Ang lahat ng mga illegal na kickback at pondong galing sa mga pekeng proyekto ay dumadaloy sa mga account na nakapangalan sa'yo. Kung sakaling magkaroon ng pagsisiyasat ang gobyerno, ikaw ang lalabas na utak ng lahat ng ito. Bilyon-bilyong piso ang nakataya, Tere. At sa dulo ng lahat, ikaw ang maiiwan sa likod ng rehas habang siya ay malayang tatakas, dala ang lahat ng yaman. Ang katotohanan yon ay tila isang dambuhalang alon
na humampas sa buong pagkatao ni Tere. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat gabing hindi siya natulog upang pagsilbihan ng asawa ay tila wala palang saysay. Siya ay hindi lamang isang alipin, siya ay isang alay na itinakdang mamatay para sa kasalanan ng iba. Sa unang pagkakataon, ang pader na itinayo ni Tere sa kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang bawat hikbi na pilit niyang pinipigilan sa loob ng maraming taon ay kumawala sa kanyang lalamunan. Napayuko siya. Ang kanyang muka ay natakpan ng kanyang mga palad, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit at kawalan ng pag-asa. Hindi lumapit si Mateo upang yakapin siya. Alam nitong kailangan ni Tere ng respeto sa gitna ng kanyang pagkasira. Sa halip, marahil nitong inilapit ang baso ng mainit na tsa sa kanyang mga kamay. Ang init na nagmumula sa baso ay dahan-dahang nanuot sa kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa pananahi. Hindi ka na nag-iisa, Tere. Lalaban tayo. Ang tinig ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng isang uri ng pangakong hindi matitibag ng kahit anong bagyo. Gagawa tayo ng paraan upang maibalik sa kanya ang lahat ng putik na ibinato niya sa'yo. Naramdaman ni Tere ang kakaibang kislap. Sa loob ng kanyang dibdib, isang maliit na apoy ng pag-asa na muling nabuhay dahil sa pagkilala sa kanyang halaga bilang isang tao. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tanong ang pumasok sa isipan ni Tere habang pinapanood niya kung paano basahin ni Mateo ang mga komplikadong istruktura ng kumpanya ni Marcelo ng ganoon kabilis. Paano naging ganito kasanay si Mateo sa mga madidilim na transaksyong ito? Mayroon ba siyang nakaraang itinatago na hindi pa niya sinasabi? Nang magpaalam si Tere, ang gabi ay tila mas lalong lumamig. Habang papalapit siya sa gate ng mansyon, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanyang ilong. Ang amoy ng nasusunog na tela at plastik na humahalo sa hangin ng gabi. Mabilis siyang tumakbo patungo sa hardin. Doon, sa gitna ng isang maliit na apoy na itinatag sa gilid ng damuhan, nakita niya si Belen. Ang kanyang hipag ay may hawak na isang piraso ng kahoy, tila tinatambol ang mga dila ng apoy na lumalamon sa isang bagay na pamilyar. Sa gitna ng nasusunog na bunton, nakita ni Tere ang maliit na binti ng isang bulto, ang lumang unan at ang kaisa-isang bukbol ni Maya na gawa sa lumang tela. Ang tanging bagay na nagbibigay ng kapanatagan sa kanyang anak sa tuwing sinusumpong ito ng hika. Mama! Yung bupol ko! Mama, ayaw nilang ibigay! Ang iyak ni Maya ay nagmumula sa gilid ng pasilyo kung saan pilit itong hinahawakan ng isang utusan upang hindi makalapit sa apoy. Ang dungis-dungis na kasi Ate Tere. Mukhang basahan na nagdadala lang ng mikrobyo sa bahay na to. Ani Belen, habang nakangisi, ang apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata na walang bahid ng awa. Tumingin si Tere sa mga dila ng apoy na unti-unting tinatapos ang kaisa-isang alaala ng kabataan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagiging maawain ay tuluyang naglaho, kasabay ng usok na pumapailan lang sa madilim na kalangitan. Ang mga abo ng nasunog na bupol ay dahan-dahang tinatangay ng hangin, tila mga itim na talulot na nalagas mula sa isang patay na pangarap. Nakaluhod si Tere sa damuhan, mahigpit na nakayakap kay Maya na hindi tumitigil sa paghikbi. Ang init mula sa namamatay na apoy ay nararamdaman pa rin sa kanyang pisngi. Ngunit ang lamig na nanunuot sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang yelo. Ang arte niyo, it's just a dirty old doll. Pangungutya ni Belen habang pinapagpag ang kanyang mga kamay, tila ba dumi lamang ang kanyang hinawakan. Bibili tayo ng bago, yung imported, hindi yung basahan na gawa sa kung ano-anong retaso. Huwag niyo kasing dinadala ang pagkapulubi niyo sa harap ko. Hindi sumagot si Tere.
Sa halip marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kanyang anak. Tiningnan niya si Belen, hindi nang may takot, kundi nang may isang uri ng katahimikan na tila ba binabasa niya ang bawat hibla ng pagkatao ng kanyang hipag. Sa bawat tawa ni Belen, sa bawat pagmamalaki nito sa kanyang mga mamahaling gamit, nakikita ni Tere ang mga butas sa buhay nito na siya mismo ang gagawa ng paraan upang mas lalong lumaki. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang pagod at namamagang mga mata ni Maya, nagsimulang kumilos si Tere. Hindi siya umiiyak. Ang bawat patak ng luha na dapat sana ay ibinuhos niya ay naging kalyo na sa kanyang kalooban. Alam niya ang mga gawin ni Belen, ang hilig nito sa walang habas na paggastos gamit ang secondary card na ibinigay ni Marcelo. Alam din niya, mula sa mga dokumentong nakita niya sa basement, na ang card na yon ay nakakabit sa isang account na kasalukuyang nasa ilalim ng red flag o mahigpit na pagbabantay ng bangko dahil sa kahina-hinalang daloy ng pera. Ginamit ni Tere ang isang lumang computer sa library na bihirang gamitin ni Marcelo. Sa bawat pagpindot niya sa mga keyboard, ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ng gabi. Sinamantala niya ang kanyang kaalaman sa mga account numbers na lihim niyang kinopya. Hindi niya ninakaw ang pera. Sa halip, gumawa siya ng isang munting transaksyon, isang paglipat ng maliit na pondo mula sa isang blacklisted na kumpanya patungo sa card ni Belen, sapat lamang upang mag-trigger ng isang security alert sa oras na gamitin ito sa isang malaking mall. Kinabukasan ang balita ng kahihiyan ni Belen ay mabilis na nakarating sa mansyon. Nabalitaan ni Tere mula sa mga utusan kung paano hinarang si Belen ng mga security guards sa isang sikat na butik dahil ang kanyang card ay hindi lamang na-decline, kundi agad na kinumpiska sa hinala ng fraud o panloloko. Ang imahe ni Belen na namumutla at pinagtitinginan ng maraming tao habang kinukuha ang kanyang mga pinamili ay nagbigay kay Tere ng isang malamig at tahimik na kasiyahan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ang tadhana ay nagsisimula ng kumampi sa kakanya. Pagdating ng hating gabi, naupo si Tere sa kanyang maliit na sulok kung saan nakalagay ang kanyang makina. Kinuha niya ang mga natirang retaso ng telang kulay dilaw at itim. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at maingat na gumalaw. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay tila isang panalangin para sa kanyang anak. Binuo niyang muli ang bupol ni Maya, ngunit sa pagkakataong ito, nilagyan niya ito ng isang maliit na borda ng bulaklak ng hungdung o sunflower sa bandang tapat ng puso nito. Ang sunflower na sumisimbolo sa pagharap sa liwanag kahit gaano pa kadilim ang paligid. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng paglikha sa gitna ng pagkawasak. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila nagdurugtong sa kanyang pira-pirasong dangal. Nang matapos ang manika, hinaplos niya ito ng may pagmamahal. Isang pangako na hinding-hindi na muling may makakasunog sa kaligayahan ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ng kanyang silid ay biglang nabasag. Ang pintuan ay marahas na bumukas at pumasok si Doña Salvacion. Ang matanda ay tila isang masamang panaginip na nabuhay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kamay ni Tere. Ngunit hindi ang manika ang tinitignan nito. Mabilis na iniangat ng matanda ang kanyang kaliwang kamay. Doon, nakasabit sa kanyang mga daliri ang isang maliit na itim na bagay na nangingintab sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang cellphone na ginagamit ni Tere upang lihim na makipag-ugnayan kay Mateo. Kaninong cellphone ito, Teresita? Ang tinig ni Doña Salvacion ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa kailaliman ng lupa. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga pag-alis mo? Akala mo ba ay magagawa mong lokohin ang pamilyang ito nang hindi ko nalalaman? Ang puso ni Tere ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim na koneksyon niya sa labas, ang tanging tulay niya patungo sa kalayaan, ay nasa kamay na ng reyna ng mga ahas. Isang maling sagot, isang maling kumpas,
at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maglalaho na parang abo sa hangin. Ang bawat paghinga ni Tere ay tila isang matalim na piraso ng basag na salamin na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang maliit na itim na teleponong hawak ni Doña Salvacion ay hindi lamang isang kagamitan. Ito ang kanyang tanging tulay patungo sa kalayaan. Ang kanyang lihim na sandata na ngayon ay naging mitya ng kanyang kapahamakan. Ang malamig na liwanag mula sa lampara ay tumatama sa mukha ng matanda na nagbibigay ng mas madilim na anyo sa mga kulubot nito na tila ba bawat isa ay puno ng puot. Sino ang tinatawagan mo rito? Teresita? May kabit ka ba? O baka naman may balak kang nakawin ang mga ari-arian ng anak ko? Ang boses ng matanda ay mababa, ngunit puno ng lason. Bawat salita ay sadyang idinidiin upang durugin ang huling hibla ng lakas ni Tere. Naramdaman ni Tere ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit bago pa man siya makapagsalita, pilit na pinindot ng matanda ang screen ng telepono. Buksan mo ito. Ipakita mo sa akin kung anong dumi ang itinatago mo. Dito na pumasok ang bilis ng isip ni Tere na hinubog ng maraming taon ng pagtitiis. Sa halip na lumaban, hinayaan niyang mangibabaw ang anyo ng isang kaawa-awang biktima. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa paanan ng matanda. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pangangailangan na magsinungaling para sa kanyang buhay. Maawa po kayo. Huwag niyo pong ipakita kay Marcelo. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng huwad na pagsisisi. Inabot niya ang telepono at sadyang inilagay ang maling password ng 3 beses. Ang screen ay biglang nagpakita ng babala na ang device ay pansamantalang nakalock dahil sa sunod-sunod na maling subok. Pinulot ko lang po yan sa labas ng bangko noong nakaraang linggo. Balak ko po sanang ibenta para may pandagdag ako sa pagkain namin ni Maya. Alam niyo naman po na kulang ang ibinibigay ni Marcelo sa amin para sa pangaraw-araw. Isang malakas na singhal ng pagkadismaya ang kumawala sa mga labi ni Doña Salvacion. Marahas niyang binitawan ang telepono na tumama sa ibabaw ng mesa. Napakaliit talaga ng utak mo, Teresita. Ang akala ko ay may mas malalim kang itinatago. Iyon pala ay pagiging magnanakaw lamang ang alam mo. Magnanakaw ka na. Sinungaling ka pa. Wala ka talagang pinag-iba sa mga squatter na pinanggalingan mo. Kinuha ng matanda ang telepono at walang pakialam na inihagis ito sa basurahan na nasa gilid ng pintuan. Huwag na huwag kitang makikita na humahawak ng kahit anong bagay na hindi sayo. Pasalamat ka at hindi ko ito sasabihin kay Marcelo dahil ayaw kong ma-stress ang anak ko sa mga basura mong gawain. Lumayas ka sa harap ko. Nang makaalis ang matanda, nanatili si Tere na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga luha ay tuyo na at ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang basurahan at kinuha ang telepono. Bagamat nakalock ang screen, ang mahalagang bahagi ay ligtas pa rin. Ang maliit na SIM card na naglalaman ng lahat ng kanyang komunikasyon kay Mateo. Hating gabi na nang pumasok si Tere sa banyo. Inalis niya ang SIM card at mabilis itong inilagay sa isa pang lumang telepono na itinago niya sa loob ng isang butas sa dingding sa likod ng salamin. Sa ilalim ng mahinang ilaw, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahinang si Tere. Ito ay isang aninong handang sumunog sa lahat ng nananakit sa kanya. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang pintig ng kanyang puso ay muling bumilis. Tere, kailangang maging mabilis tayo. Nalaman ko mula sa aking mga source na sa gabi ng kaarawan ni Marcelo, sa susunod na linggo, may malaking paglilipat ng pondo na mangyayari. Plano niyang ilipat ang lahat ng offshore accounts sa ilalim ng isang foreign shell company bago siya tuluyang mag-file ng pagkalugi sa kanyang mga lokal na negosyo. Kapag nangyari iyon, mawawala ang lahat ng ebidensya
at ikaw ang maiiwang guguho ang mundo. Ito na ang huli nating pagkakataon. Napahawak si Tere sa gilid ng lababo. Ang gabi ng kaarawan ni Marcelo. Isang gabi ng pagdiriwang, karangyaan, at mga mapanlinlang ng ngiti. Iyon din ang magiging gabi kung saan ang lahat ng mga muikim o karayom na ginamit niya sa pananahi ay itutusok niya sa mismong puso ng imperyong dumudurog sa kanya. Ngunit ang huling bahagi ng mensahe ni Mateo ang nagpahinto sa kanyang paghinga. May isa pa akong natuklasan, Tere. Ang perang ginamit para pambayad sa SUV ni Belen. Hindi lang yon galing sa ipon mo. Galing iyon sa isang pondo na may pangalan ng isang foundation na pinapatakbo ni Doña Salvacion. Kasabwat ang biyenan mo sa bawat sentimong ninakaw sa inyo ni Maya. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Tere ay tila nagliyab sa galit. Hindi lang ang kanyang asawa ang kaaway. Ang buong pamilyang ito ay isang kumpol ng mga linta na sabay-sabay na sumusipsip sa kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng banyo, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Tere. Ang banko tamli ay tapos na. Ang tunay na digmaan ay magsisimula na. Ang bawat salitang binitiwan ni Mateo sa kanilang huling pag-uusap ay tila isang mabigat na banta na patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Tere. Ayon kay Mateo, hindi sapat ang mga larawan ng ledger. Kailangan nila ng digital na katibayan, ang RSA token o ang kumpidensyal na USB drive na naglalaman ng mga encrypted na pirma ni Marcelo. Kung wala ito, ang lahat ng kanilang nasimulan ay mananatiling hinala lamang sa harap ng batas. Alam ni Tere na ang maliit na itim na USB na yon ay hindi kailanman hinihiwalay ni Marcelo sa kanyang tiyumtiyakwa ng sasakyan, isang bagay na tila ba nakakabit na sa kanyang sariling buhay. Nang gabing iyon, binalot ni Tere ang kanyang sarili ng isang maskara na gawa sa huwad na katapatan at pagpapakumbaba. Nagsuot siya ng isang malinis na duster, inayos ang kanyang buhok, at naghanda ng isang tray na may dalang bote ng mamahaling whiskey at isang basong kristal. Ang bawat hakbang niya patungo sa sala ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang mukha ni Maya na natutulog ng mahimbing ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Natagpuan niya si Marcelo na nakaupo sa kanyang malaking sofa. Malalim ang iniisip habang nakatingin sa labas ng bintana. Marcelo, naisip ko lang na baka kailangan mo ng pamparelax, mahinhin niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na sutla na nagkukubli ng isang matalim na patalim. Marahan niyang ibinuhos ang kulay amber na likido sa baso. Ang tunog ng pag-agos ng alak at ang marahang pagdaiti ng kristal sa ibabaw ng mesa ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng silid. Anong nakain mo at naging ganito ka maalaga ngayon? Pangungutya ni Marcelo, ngunit tinanggap pa rin ang baso. Sa loob ng sumunod na isang oras, tiniis ni Tere ang presensya ng asawa. Pinanood niya kung paano ubusin ni Marcelo ang alak habang siya ay nananatiling nakatayo sa tabi nito, handang magsilbi. Ang bawat tawa at bawat mapangaping salitang lumalabas sa bibig ng asawa ay tila isang laso na nagpapakulos sa kanyang dugo. Pinilit niyang huwag ipakita ang pandidiri nang hawakan ni Marcelo ang kanyang kamay. Ang bawat haplos nito ay tila isang malapot na putik na nais niyang hugasan agad. Nang tuluyan ng mabuhay ang pananalitang ang asawa at ang mga mata nito ay nagsimulang pumikit. Dahil sa tindi ng espiritu ng alak, dahan-dahang kinuha ni Tere ang mga susi na nakapatong sa gilid ng mesa. Maingat niyang kinalas ang maliit na USB drive. Ang lamig ng metal ay nanuot sa kanyang balat habang mabilis siyang naglalakad patungo sa kanyang sulok kung saan nakatago ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang ipinapasok ang drive sa port, narinig ang mahinang tunog ng pagdaiti ng metal sa loob ng gadget. Mabilis niyang binuksan ang mga folder at sinimulan ang paglilipat ng mga datos patungo sa cloud storage na inihanda ni Mateo.
Habang pinapanood niya ang bar ng progress na unti-unting napupuno, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na hinahampas sa loob ng kanyang dibdib. Habang naghihintay, isang tago na folder ang kumuha ng kanyang atensyon, Doña Salvation Scott. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mahabang listahan ng mga transaksyong nagpapatunay na ang kanyang biyenan ay tumatanggap ng malaking porsyento mula sa mga nakaw na yaman ni Marcelo. Ang bawat sentimong nawala sa kanila ni Maya ay napunta sa mga alahas at luho ng matandang babae. Naramdaman ni Tere ang matinding panginginig ng kanyang buong pagkatao. Kinuha niya ang isang basang-basahan na malapit sa kanya at marahas na pinunasan ang kanyang mga daliri, lalo na ang mga bahagi ng kanyang kamay na nahawakan ni Marcelo kanina. Nais niyang burahin ang bawat bakas ng asawa sa kanyang balat. Tila ba ang pagpahid na yon ay makakapaglinis sa kanyang nadudumihang kaluluwa dahil sa pananatili sa ilalim ng bubong na ito. 99%, isa na lamang. Ang liwanag mula sa screen ay huling nagpakita ng mensaheng transfer complete. Ngunit bago pa man niya mahila ang USB drive, isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang likuran. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napunit ng isang pamilyar at paos na boses na nagmula sa dilim, direkta sa likod ng kanyang upuan. "Anong ginagawa mo sa laptop ko, Tere? Akala ko ba ay natutulog ka na?" Nanigas ang buong katawan ni Tere. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan habang ang refleksyon ni Marcelo ay dahan-dahang lumilitaw sa madilim na screen ng laptop. Nakatayo sa likuran niya na may bitbit na galit na hindi pa niya kailanman nakita. Ang bawat hibla ng buhok sa batok ni Tere ay tila tumayo sa tindi ng lamig na hatid ng boses ni Marcelo. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay nagbibigay ng isang maputla at nakatatakot na anyo sa kanyang mukha habang ang refleksyon ng kanyang asawa ay nakatayo sa likuran niya, tila isang aninong handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. "Naghahanap lang ako ng recipe, Marcelo." Ang boses ni Tere ay lumabas na mahinahon, isang himig na pinanday ng ilang araw na pag-eensayo sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Ang marahang pagdaiti ng plastik sa ibabaw ng mesa ay ang tanging bumasag sa nakabibinging katahimikan. "Gusto ko sanang ipagluto ka ng paborito mong beef caldereta para sa selebrasyon bukas. Gusto kong maging perpekto ang lahat para sa'yo." Nanatiling nakatitig si Marcelo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa habang ang amoy ng alak ay patuloy na sumasama sa hangin. Tila sinusuri niya ang bawat galaw ng mga mata ni Tere. Naghahanap ng kahit maliit na bitak sa maskarang suot nito. Ngunit sa huli, ang kanyang kayabangan ang nanaig. Isang mapanuring tawa ang kumawala sa kanyang mga labi bago siya humakbang papalayo. "Mabuti naman at natututo ka na ring mag-isip para sa ikabubuti ng imahe ko." Mabalasik na sagot ni Marcelo bago tuluyang bumalik sa kama. Ang mabibigat na yabag ng kanyang paa sa sahig ay unti-unting naglaho. Nang masigurong mahimbing na muli ang asawa, mabilis na ibinalik ni Tere ang USB drive sa tiyumchiakwa ni Marcelo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa takot, kundi sa isang uri ng malamig na determinasyon. Kinabukasan, habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa engrandeng anibersaryo at kaarawan ni Marcelo, gumawa si Tere ng isang napakahalagang desisyon. Sa ilalim ng pagkakataong kailangang bumili ng mga huling sangkap para sa handaan, dinala niya si Maya sa terminal ng bus. "Anak, makinig ka kay Mama," bulong ni Tere habang mahigpit na hinahawakan ang maliit na kamay ng kanyang anak. "Sasama ka muna kay Tia Rosa sa probinsya. Maglaro ka lang doon, ha? Huwag kang mag-aalala. Susunod si Mama kapag tapos na ang malaking party." "Mama, bakit ka umiiyak?" tanong ni Maya. Ang kanyang maliit na daliri ay marahang pinunasan ang luhang pumatak sa pisngi ni Tere. "Ulan lang ito, anak."
pangako. Sa susunod na pagkikita natin, hindi na tayo kailangang magtago. Sagot ni Tere bago marahang halikan ng noo ng bata. Ang panunood sa pag-alis ng bus at ang unti-unting paglayo ng kaisa-isang liwanag sa kanyang buhay ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang ito lamang ang tanging paraan upang maging malaya siya sa kanyang gagawing hakbang. Pagbalik sa mansyon, pumasok si Tere sa kanyang maliit na sulok ng pananahi. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw, inilabas niya ang isang telang kulay pula. Matingkad na pula, kasing kulay ng dugong dumanak sa kanyang mga labi noong gabing sinaktan siya ni Marcelo. Sa bawat pagtapak niya sa pedal ng makina, ang ritmo ng pag-ugong nito ay tila isang martsa patungo sa digmaan. Maingat niyang tinahi ang bawat tupi. Ang bawat tahi ay tila isang pangako ng paghihiganti. Ito ang kanyang golden moment. Habang ang mga daliri niya ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng tela, ang kanyang isipan ay lumilipad sa mga alaala ng 15 taon ng pagtitiis. Ang bawat tusok ng karayom ay para sa bawat sampal, para sa bawat ninakaw na sentimo, at para sa bawat luhang inilihim niya sa dilim. Ang pulang bestidong ito ay hindi lamang kasuotan, ito ang kanyang baluti. Sa gitna ng kanyang paggawa, bumukas ang pinto at pumasok si Marcelo, bit-bit ang isang malaking kahon na may tatak ng isang sikat na designer. Marahas niyang inilapag ang kahon sa ibabaw ng makina ni Tere dahilan upang mapahinto ang pagtakbo ng karayom. "Isuot mo iyan bukas!" Malamig na utos ni Marcelo habang itinuturo ang kahon. "Ayaw kong magmukha kang katulong sa harap ng mga investors at lalo na sa harap ng mga opisyal ng gobyerno. Tumayo ka lang sa tabi ko, ngumiti ka, at magpanggap kang masaya. Huwag mong sisirain ang gabing ito, Tere, dahil ito ang magiging simula ng aking pag-angat sa tuktok." Tiningnan ni Tere ang lapirot na kahon at ang kumikinang na asul na bestidong nasa loob nito. Isang kulay na sumisimbolo sa malamig at huwad na kaligayahan ng pamilyang Vergara. Pagkaalis ni Marcelo, dahan-dahang hinaplos ni Tere ang kanyang sariling gawang pulang bestida na nakatago sa ilalim ng lamesa. "Tama ka, Marcelo," bulong ni Tere sa hangin na tila ba ang mga pader ay nakikinig. "Ang gabing ito ang magiging simula ng pag-angat. Ngunit hindi para sa'yo." Isang katanungan ang nananatiling nakalutang sa kanyang isipan habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa madilim na bintana. Magagawa kaya niyang panatilihin ang kanyang katatagan kapag ang lahat ng mga lihim ay sumabog na sa harap ng buong mundo? Ang mansyon ng mga Vergara ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong bumbilya, tila isang palasyong itinayo sa gitna ng kadiliman. Ang bawat sulok ay punong-puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng mga hiningang amoy alak at mamahaling pabango. Ang malakas na tunog ng orkestra ay bumabalot sa bawat sulok ng malawak na bulwagan, lumilikha ng isang atmosfera ng walang hanggang karangyaan. Narito ang mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, mga politiko, mga negosyante, at mga socialite na ang bawat tawa ay tila isang kumpas ng kapangyarihan. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Tere sa tabi ni Marcelo. Isinuot niya ang asul na bestidong gawa sa sutla na ibinigay ng asawa, isang kulay na tila sumasakal sa kanyang balat. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang katawan ay nagpapaalala sa kanya ng mga tanikalang nais na niyang wasakin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay nababalutan ng makapal na makeup upang itago ang anumang bakas ng pagod at mga sugat ng nakaraan. "Smile, Tere! Maraming kamera ang nakatitig sa atin," bulong ni Marcelo habang mahigpit na nakahawak sa kanyang bewang. Ang ngiti nito sa harap ng mga reporter ay perpekto, tila isang modelong nagpapakita ng isang masayang pamilya. "Galingan mo ang pag-arte. This is my biggest night." Sa kabilang bahagi ng bulwagan, makikita si Doña Salvacion na suot ang kanyang mga gintong alahas
na kumikinang sa bawat galaw ng kanyang mga kamay. Buong pagmamalaki siyang nakikipag-usap sa mga asawa ng mga opisyal. Ipinagmamalaki ang kabutihang loob ng kanyang anak at ang swerteng tinatamasa ni Tere. Habang si Belen naman ay tila isang reyna na naglalakad, suot ang mga hiyas na binili mula sa nakaw na pondo. Hindi alintana ang bawat sentimong pinaghirapan ng kanyang hipag. Ramdam ni Tere ang pag-akyat ng matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat bati, ang bawat pakikipagkamay ni Marcelo sa mga investors ay tila isang malaking insulto sa kanyang pagkatao. Higit sa lahat, ang presensya ng isang matandang lalaki sa harapang hanay, ang kagalang-galang na minister na tinitingala ng lahat, ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin. Napansin ni Tere kung paano bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Marcelo sa tuwing tumitingin ang minister sa kanya. May itinatagong takot ang kanyang asawa, isang lihim na koneksyon na maaring maging mitya ng mas malaking pagsabog. Umakyat si Marcelo sa entablado. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Humawak siya sa mikropono at ang buong bulwagan ay natahimik. Sa gabing ito, hindi ko lamang ipinagdiriwang ang aking kaarawan at ang ating anibersaryo. Simula ni Marcelo, ang kanyang boses ay tila napupuno ng emosyon. Gusto ko ring bigyang pugay ang babaeng nasa likod ng lahat ng aking tagumpay. Ang aking asawa, si Teresita. Siya ang aking anchor, ang aking lakas. Ang kanyang sakripisyo ang nagdala sa akin sa kinalalagyan ko ngayon. Tere, para sa iyo ang gabing ito. Ang mga palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngunit para kay Tere, ang bawat tunog ng pagpukpok ng mga palad ay tila mga sampal sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Marcelo ay puno ng gaslighting, isang pambabastos sa lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng 15 taon. Tumingin si Tere sa isang sulok ng silid sa likod ng malaking sound system. Doon, nakatayo ang isang lalaking naka-uniforme ng technical crew, may hawak na tablet. Si Mateo. Dahan-dahang tumango si Mateo kay Tere, isang tahimik na senyales na ang lahat ay nakahanda na. Naramdaman ni Tere ang isang uri ng malamig na kapayapaan na dumaan sa kanyang buong katawan. Maingat siyang bumitiw mula sa pagkakahawak sa kanya ng mga kumuha ng litrato at dahan-dahang umatras patungo sa dilim ng kanga o wings ng entablado. Ito na ang kanyang golden moment ng katahimikan. Sa gitna ng dilim, itinaas ni Tere ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang mamahaling kwintas na ibinigay ni Marcelo. Ang hiyas na tila isang mahigpit na kwelyo ng alipin. Sa isang marahang kumpas, kinalas niya ang kandado nito. Naramdaman niya ang bigat ng ginto na unti-unting nawawala sa kanyang balat. Isang simbolikong paglaya bago ang huling bagyo. Hinayaan niyang mahulog ang kwintas sa malambot na alpombra nang walang anumang ingay. And now, sigaw ni Marcelo habang itinuturo ang dambuhalang LED screen sa likuran. Isang espesyal na video presentation para sa aming paglalakbay bilang mag-asawa. Ang mga ilaw sa bulwagan ay biglang namatay. Ang dambuhalang screen ay nagsimulang maglabas ng isang maliwanag na asul na liwanag. Lumilikha ng isang maputlang anino sa mukha ni Marcelo na punong-puno ng pag-asa at kayabangan. Ngunit sa likod ng entablado, nakatayo si Tere, ang kanyang pulang bestida na nakatago sa ilalim ng asul na tela ay tila isang lihim na naghihintay na sumiklab. Ang orkestra ay tumigil sa pagtugtog. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging nakabibingi. Tila ang hangin mismo ay naghihintay sa unang kumpas ng katotohanan na dudurog sa lahat ng kasinungalingan. Ang dambuhalang LED screen ay hindi nagpakita ng mga larawan ng matamis na ngiti o mga alaala ng bakasyon. Sa halip, isang malabo at kulay abong video mula sa kamera anini ang bumadya sa buong bulwagan. Ang katahimikan ng mga panauhin ay tila naging isang mabigat na kumot nang umalingaw-ngaw sa mga dambuhalang speaker ang boses ni Marcelo.
Hindi ang boses na puno ng pag-ibig na narinig kanina, kundi isang boses na puno ng lason at puot. Wala kang silbi. Tandaan mo kung sino ang nagpakain sa'yo. Kasunod nito ay ang isang mabigat na tunog ng pagtama ng palad sa balat. Isang marahas na kumpas na nagpabagsak sa anino ni Tere sa bidyo. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang mga kababaihan ay napahawak sa kanilang mga dibdib, habang ang mga kalalakihan ay napaatras sa gulat. Ang ingay ng pag-uusap ay napalitan ng isang kolektibong panginginig. Ang imahe sa screen ay lumipat sa mga dokumento ng bangko. Mga transaksyong nagpapakita ng bilyon-bilyong pisong inililipat sa mga lihim na account at ang mga huwad na pirma na perpektong ginaya mula sa sulat kamay ni Tere. Ang mukha ni Marcelo, na kanina lamang ay punong-puno ng kayabangan, ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit niyang tinitignan ang screen. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot at galit. Lumingon siya sa technical booth. Sumisigaw ng walang tunog, ngunit ang pinto nito ay nananatiling sarado at ang mga imahe ay patuloy na lumalabas. Ang mukha ni Doña Salvacion na tumatanggap ng mga sobre ng pera at si Belen na tumatawa habang sinusunog ang manika ng isang bata. Ang minister na nasa harapang hanay ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding kahihiyan at galit. Nang walang sinasabing anuman, tinalikuran niya ang entablado at mabilis na lumabas ng mansyon, kasunod ang kanyang mga tauhan. Ito ang huling hudyat ng pagbagsak ng imperyo ni Marcelo. Ang pag-alis ng kanyang pinakamalakas na proteksyon. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumabas si Tere mula sa likod ng mga kurtina. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng asul na simbolo ng pagkaalipin. Hinubad niya ang asul na balabal at lumitaw ang kanyang sariling gawang bestida. Isang matingkad na pula na tila nagniningning sa gitna ng mga patay na ilaw. Ang kanyang tayo ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa, kundi nagpapakita ng isang uri ng katarungang matagal na ibinantay. Humakbang siya patungo sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Marcelo. Ang bawat mata sa bulwagan ay nakatuon sa kanya. Ang bawat hininga ay tila nakabinbin sa hangin. Ang lahat ng nakikita ninyo ay ang tunay na Marcelo Vergara. Ang boses ni Tere ay malinaw at matatag. Umaabot hanggang sa pinakamalayong sulok ng mansyon. Ang bawat sentimo ng karangyaan sa bahay na ito ay nagmula sa panlilinlang at ang bawat ngiting nakita ninyo ay pinanday ng pananakit. Tapos na ang aking pananahimik. Bayad na ang lahat ng utang na loob. Napasigaw si Belen sa gilid. Isang matinis na tunog ng kawalan ng pag-asa. Habang si Doña Salvacion ay napaupo sa sahig, ang kanyang mga gintong alahas ay tila naging mabigat na kadena sa kanyang katawan. Ngunit si Marcelo ay hindi susuko ng ganoon na lamang. Ang kanyang katinuan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang hayop na instinto. Dinampot niya ang isang bote ng whiskey mula sa mesa at marahas itong inihampas sa gilid ng kahoy na kumpas ng orkestra. Ang tunog ng nababasag na kristal ay tumusok sa pandinig ng lahat. Hawak ang matalim na leeg ng bote. Mabilis siyang sumugod patungo kay Tere. Ang kanyang mga mata ay pula sa tindi ng pagkabaliw. Hahantong tayo sa impyerno ng sabay, Tere. Ang kanyang gulyaw ay tila isang huling hudyat ng isang naghihingalong halimaw. Ang mga panauhin ay nagkakagulo, nagtutulakan patungo sa mga pintuan, habang si Tere ay nananatiling nakatayo ng walang takot. Tinitignan ang papalapit na panganib nang may mga matang tila handa nang tanggapin ang anumang wakas, basta't ang katotohanan ay naisilang na. Sa gitna ng tensyon at ng matalas na dulo ng bote na hawak ni Marcelo, isang mabilis na anino ang humarang sa harap ni Tere. Hindi ito ang anino ng isang biktima, kundi ang anino ng isang tagapagtanggol. Sa isang mabilis at bihasang kumpas ng mga kamay, nahawakan ni Mateo ang braso ni Marcelo
Pinipilit itong itulak pa itaas bago pa man madaplis ang balat ni Tere. Ang marahas na pag-ikot ng mga katawan at ang pagdaiti ng mga sapatos sa sahig na gawa sa marmol ay nagtapos sa isang malakas na pagbagsak. Napadapa si Marcelo sa malamig na alpombra. Ang matalim na bote ay tumalsik sa malayo habang si Mateo ay nanatiling nakatindig. Ang kanyang paghinga ay mabigat ngunit kontrolado. Kasabay nito, ang malalaking pintuan ng mansyon ay bumukas ng malakas. Ang bawat kislap ng asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan sa labas ay pumasok sa bulwagan. Tila mga mata ng katarungang matagal nang naghihintay sa labas. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis. Ang bawat yabag ng kanilang mga bota ay nagbibigay ng isang uri ng pinal na hatol. Marcelo Vergara, mayroon kaming warrant of arrest para sa mga kasong estafa, tax evasion, at physical abuse. Ang boses ng namumunong opisyal ay malinaw at walang bahid ang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Tere ang isang hindi maipaliwanag na gaan sa kanyang dibdib habang pinapanood niya ang pagdaiti ng malamig na bakal ng posas sa mga pulso ng kanyang asawa. Si Marcelo, ang lalaking kanina lamang, ay tila isang Diyos sa loob ng bahay na ito, ay mukhang isang basang sisiw habang kinakaladkad palabas. Ang kanyang mga gulyaw ng pagbabanta ay unti-unting napalitan ng mga pakiusap. Ngunit wala nang sino man sa mga panauhin ang nag-abalang tumingin sa kanya. Mula sa sahig, gumapang si Doña Salvacion patungo sa paanan ni Tere. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging pabigat. Ang kanyang maayos na buhok ay nagulo at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng tunay na takot. Hinawakan niya ang laylayan ng pulang bestida ni Tere. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa desperasyon. Teresita, anak, pamilya tayo. Huwag mong hayaang mangyari ito sa asawa mo. Ang tinig ng matanda ay basag, puno ng huwad na pagsisisi na sadyang ginagamit upang makuha muli ang loob ng manugang. Ang dangal ng pamilya Vergara ang nakataya rito. Maawa ka, pigilin mo ang mga pulis. May utang na loob ka sa amin, di ba? Tiningnan ni Tere ang kanyang biyenan mula sa itaas. Sa loob ng 15 taon, ang mga salitang utang na loob ay naging isang dambuhalang pader na pumipigil sa kanyang kalayaan. Ngunit sa gabing ito, ang pader na yon ay tuluyan ng naging alabok. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ng matanda mula sa kanyang damit. Ang bawat galaw niya ay puno ng kapayapaan at katiyakan. At tapos na ang utang na loob ko, ma. Bayad na ako sa lahat ng sakripisyong ibinigay ko. Ang boses ni Tere ay hindi puno ng galit, kundi ng isang uri ng kalayaang hindi na kailanman mababawi ng sinuman. Kayo ang dapat humingi ng tawad, hindi sa akin, kundi sa batang binawian niyo ng pangarap. Tumayo si Tere ng matuwid, inayos ang kanyang pulang bestida, at kasama ni Mateo ay naglakad palabas ng mansyong yon. Hindi na siya lumingon sa likod. Paglabas niya sa pintuan, ang malamig na hangin pagkatapos ng ulan ay humampas sa kanyang mukha. Ang amoy ng basang lupa at ang sariwang simoy ng gabi ay tila isang muling pagsilang. Ang bawat hininga niya ay wala ng bigat, wala ng takot. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang maliit at payak na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Tere sa tapat ng bintana. Ang sikat ng araw ay marahang humahaplos sa kanyang mga kamay na ngayon ay wala ng suot na anumang gintong alahas, kundi ang mga kalyo na dala ng paggawa. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng kapayapaan. Pinapanood niya ang kanyang bagong kwaderno kung saan nakasulat ang mga plano para sa kanyang maliit na negosyo, ang mga pangarap na siya mismo ang bubuo. Nabalitaan niya ang mabilis na pagbagsak ng imperyo ni Marcelo. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska at ang balita tungkol sa pagkakakulong nito ay naging headline sa lahat ng pahayagan.
Si Belen at Doña Salvacion ay napilitang lumipat sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa karangyang kanilang kinagisnan. Ang katarungan ay hindi nagmamadali, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang oras. Habang iniisip ni Tere ang kanyang susunod na hakbang, narinig niya ang tatlong marahang paggaw ng pinto. Ang tunog ay hindi marahas, hindi nakakaalarma, kundi puno ng paggalang. Tumayo si Tere. Ang kanyang puso ay tumibok ng may kaunting pananabik. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng pintong yon. Ngunit alam niyang anuman ang naghihintay sa kanya, handa na siyang harapin ito ng may taas noo at bukas na plad. Ang dahan-dahang pagpihit ng kandado ay nagbigay ng isang mahinang tunog ng pagbukas, kasunod ang pagpasok ng sariwang hangin mula sa labas. Sa harap ng pintuan ng maliit na apartment ni Tere, nakatayo ang isang lalaking nakauniforme, pawisan, ngunit may malapad na ngiti. Sa likuran nito ay isang pamilyar na kagamitan na balot ng makapal na plastik, ang kanyang lumang makina ng panahi. Ito ang tanging bagay na hiniling ni Tere na makuha mula sa mansyon ng mga Vergara. Ang makinang ito, ang saksi sa kanyang mga pait at pangarap. Ito ang katuwang niya sa bawat gabi ng pagtitiis. Nang maingat na mailapag ng mga kargador ang makina sa gilid ng bintana, naramdaman ni Tere ang isang uri ng kaganapan. Ang bawat gasgas sa bakal nito ay tila mga peklat ng digmaang kanyang napanalunan. Hindi pa natatagalan nang ang katahimikan ng umaga ay muling binuwag ng isang masayang tinig mula sa pasilyo. "Mama! Mama! Nandito na po kami." Mabilis na tumakbo si Tere patungo sa pintuan. Doon, sinalubong siya ni Maya na karga-karga ng kanyang tsarosa. Ang pagdaiti ng maliliit na bisig ng kanyang anak sa kanyang leeg at ang amoy ng buhok nito na tila bagong ligo ay nagpabaha ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng wagas na pasasalamat. Ang mahigpit na yakap ng mag-ina ay nagpahiwatig na ang mahabang panahon ng kanilang pagtatago at takot ay tuluyan ng natapos. "Mama, tignan mo po. Dinala ko si Sunflower," masayang sabi ni Maya habang ipinapakita ang manikang muling tinahin ni Tere. Ang borda ng bulaklak sa tapat ng puso nito ay tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Habang inaayos ni Tere ang kanilang mga gamit, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa bukana ng pinto. Si Mateo ay nakatayo roon, bitbit ang isang supot na naglalaman ng mainit na taho at ilang piraso ng pandesal. Wala na itong suot na formal na polo. Sa halip ay isang simpleng t-shirt na nagpapakita ng isang mas relax na anyo. "Mukhang kailangan nyo ng enerhiya para sa pag-aayos ng bagong buhay ninyo," biro ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na tila nagsasabing nahanap na rin niya ang kanyang sariling kapayapaan. Naupo silang dalawa sa maliit na hapagkainan habang si Maya ay masayang naglalaro sa tabi ng makina. Ang usok mula sa mainit na taho ay dahan-dahang pumapailan lang, lumilikha ng isang atmosfera ng tunay na tahanan. Sa bawat pag-uusap nila tungkol sa mga simpleng bagay, ang paghahanap ng paaralan para kay Maya, ang pagpaparehistro ng kanyang maliit na suwangmay o sewing shop. Naramdaman ni Tere ang isang uri ng koneksyon na hindi kailanman ibinigay ni Marcelo. Ang paggalang at pag-unawa sa bawat salita ni Mateo ay tila isang balsamo na tuluyang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa kabilang dako ng bansa, malayo sa ingay ng lungsod, ang balita tungkol sa pamilyang Vergara ay unti-unti nang naglalaho sa alaala ng publiko. Si Marcelo ay nagdurusa sa loob ng madilim na selda, tinitiis ang bawat araw ng kahihiyan at pananakit mula sa mga kapwa niya bilanggo. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nadurog. Samantala, si Doña Salvacion at Belen ay namumuhay sa isang maliit na dampa sa probinsya. Ang kanilang mga kamay na dati ay puro alahas lamang ang hinahawakan ay ngayon ay puno na ng paltos
mula sa paglalaba at paghugas ng pinggan para sa ibang tao. Ang gulong ng palad ay tuluyan ng umikot. Iniiwan silang nakabaon sa putik ng kanilang sariling mga kasalanan. Tiningnan ni Tere ang kanyang bagong kwaderno na nakapatong sa ibabaw ng makina. Sa unang pahina, hindi na mga listahan ng utang ang nakasulat, kundi ang malalaking titik na nagsasabing, Sunflower Sewing Shop, ang simula ng pag-asa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila sumasabay sa ritmo ng bagong buhay na kanyang sinisimulan. Isang katanungan na lamang ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatitig sa papalubog na araw. Hanggang saan kaya lilipad ang kanyang mga pangarap ngayong wala na siyang dinadalang mabigat na kadena? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang tahi na maingat na binubuo upang makabuo ng isang magandang disenyo. Ang sikat ng hapon ay marahang tumatama sa karatula ng Sunflower Sewing Shop na ngayon ay hindi lamang isang maliit na apartment, kundi isang ganap na talyer na matatagpuan sa isang masiglang komunidad. Sa loob, ang tunog ng tatlong sabay-sabay na makina ng panahi ay lumilikha ng isang ritmo ng kasipagan at pag-asa. Ang bawat babaeng nagtatrabaho doon ay may kanya-kanyang kwento ng pagtitiis. At sa ilalim ng gabay ni Tere, natagpuan nila ang kanilang sariling lakas sa bawat tusok ng karayom. Nakalubog sa trabaho si Tere nang mapansin niya ang isang lumang sulat sa gilid ng kanyang mesa. Galing ito sa kanyang abogado, nagpapaalam na ang hatol kay Marcelo ay pinal na at wala nang pagkakataong makalabas pa ito sa loob ng mahabang panahon. Maraming nagtatanong sa kanya kung napapatawad na ba niya ang asawa at ang pamilya nito. Tumingin si Tere sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ibon na malayang lumilipad sa asul na kalangitan. Hindi niya pinatawad si Marcelo dahil ang pagpapatawad sa isang taong hindi kailanman inamin ang kanyang pagkakamali ay isang uri ng pananakit sa sarili. Sa halip, pinili niyang limutin ito. Ang paglimot ang kanyang naging tunay na hustisya. Ang burahin ang bawat bakas ng takot na itinanim ni Marcelo sa kanyang puso upang magkaroon ng espasyo para sa bagong pag-ibig sa sarili. Mama, tignan mo po ang drawing ko. Ang masayang sigaw ni Maya ang bumasag sa kanyang malalim na iniisip. Ang bata ay malusog na. Wala na ang bakas ng hika sa bawat paghinga nito habang tumatakbo papalapit sa ina. Kasunod ni Maya ay si Mateo. Dala-dala ang 2 baso ng mainit na taho. Ang bawat hakbang nito ay puno ng katiyakan at ang mga mata nito ay nananatiling nakatuon lamang kay Tere. Wala silang kailangang sabihin, sapat na ang init ng baso na ibinigay ni Mateo at ang marahang pagdaiti ng kanilang mga balikat habang pinapanood ang papalubog na araw. Ito ang uri ng pag-ibig na matagal na napanaginipan ni Tere. Isang pag-ibig na hindi sumasakal, hindi nanunumbat, kundi nagpapalakas at nagbibigay ng respeto. Ang ganda ng araw na ito, di ba? Mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Oo, Mateo. Dahil sa wakas, malaya na kaming humarap sa liwanag. Sagot ni Tere habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang kwento ni Tere ay hindi lamang tungkol sa isang asawang biktima. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng isang ina na piliing wasakin ang mga tanikala ng nakaraan. Ang bawat karayom na humihiwa sa tela ay paalala sa lahat ng mga kababaihang nakikinig. Ang tunay na sakripisyo ay hindi ang pagtitiis sa gitna ng pang-aabuso, kundi ang lakas na tumayo at protektahan ang sariling dangal. Ang Sunflower Sewing Shop ay mananatiling nakatayo. Isang simbolo na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang sikat ng araw ay laging dumarating para sa mga pusong handang lumaban. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa talyer. Iniiwan ang katahimikan ng gabi na hindi na puno ng takot, kundi ng mga panaginip na handa ng matupad sa susunod na umaga.